Happy Sabbath po mga kapatid. Purihin po natin ng Diyos. Sa nakaraang linggo, marami po tayo nabalita ang mga naging sakuna sa iba't ibang parte ng bansa natin. No? Pasalamatan natin ng Diyos at wala namang nabalitang parang mga kapatid natin na nadamay sa sakunang ito. Sa ating pong serbisyo ngayong Vesper, tayo po'y magalak na mag-awitan. Umawit po tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pag-aawitan ay ating pinupuri ang ating Panginoon. Awitin po natin ang O Day of Rest and Gladness, hymn number 383, 383. O Day of Rest and Gladness. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bend before the throne, sing holy, 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 to the eternal one. Thou art upward protected from storms that round us rise, all guards and intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry cherry sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. Ye graces ever gaining from this our day of rest, we seek to rest remaining in mansions of the blessed. For our opening hymn, let's sing Wake the Song, hymn number 34, 3-4. Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, hither bring your noblest lays, banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has sought us all the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas, and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old story,
precious Him, redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to Thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart as here we gather, swell with gratitude sincere. Thanks to Thee, O loving Savior, for redemption through Thy blood. Breath upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Tayo pong lahat manilood sa ating panalangin. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang tirahan ay sa ikatas-taasan ng mga langit. Ama, sa oras pong ito, muli po kaming nagpapasalamat sa loob ng isang linggo na patuloy ninyong pag-ingat sa bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya. Ama, nagpapasalamat din po kami sa patuloy ninyong pagpapala sa araw-araw naming mga hanap buhay. At muli po kami nagpapasalamat, Ama, sa mga oras na ito, Ama. Muli po namin ilinalapit sa inyo ang mga nangyari sa lugar ng inabot ng mga lindol, Ama. Muli niyo po silang samahan, panatagin ang loob nang sa araw ng Sabat na ito, anuman ang kanilang naranasan, muli po sana silang magpulong nang sa ganon, sama-sama rin kaming magpuri sa inyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kabutihan, lalong-lalo na sa aming mga pamilya na inyong ipinagkaloob sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, maging sa pag-iisip, sa panalita man po sa gawa. Ito lang po ang aming dalangin, inaasahang tatanggapin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at happy Sabat po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon, ibigay ang kataas-taasang antas ng papuri sa kanyang banal na pangalan dahil karapat-dapat po siya. Amen po ba, mga kapatid? Totoong ang ating Panginoon na hindi po tayo pinabayaan. Kumusta na po ang inyong isang linggo na lumipas? Mabuti naman po, di ba? Talagang ang ating Panginoon ay hindi talaga nagpapabaya sa mga anak niyang patuloy na nagpupuri at nagsumasamba sa kanyang banal na pangalan. At alam nyo, tunay na tayo ay tawag dito masasabing ligtas. Dahil nga sa nangyari sa Davao, di ba? Anong magnitude yun? 7.7 o 6? Talagang napakalakas talaga na lindulan nangyari sa kanila. So, isama natin sila sa ating prayer para naman ay sila naman ay talagang makaranas ng pagbibigay ng luwalhati sa ating banal na ating Panginoon. Ako po ay magbibigay ng kaunting patotoo bago tayo magsimula.
Sa loob po ng isang linggo talagang naramdaman po namin mag-asawa ang kabutihan ng ating Panginoon dahil ang aking misis ay na-hospital, na-operahan. At ako po ay talagang mula po ma-diagnose siya at ano po kami, mag-desisyon na sumailalim siya sa operasyon. Alam niyo naman, pagdating sa operasyon, di ba, kailangan talaga ng pera, malaking pera. So, sabi ko sa sarili ko, mahal na Panginoon, kayo na pong bahala talaga sa amin dahil binibigay ko na po sa inyo ang aming problema. Kayo na pong bahala. Napakabuti talaga ng ating Panginoon dahil lumabas kami ng ospital na 1,000 lang ang binayaran namin. Totoo lang. Napakabuti talaga ng Panginoon. So, pasalamat tayo ngayong gabing ito. Tayo ay pinangunahan ng pag-aawitan ni Sister Rebecca Ade sa pangunguna ng panalangin ni Brother Escalante. At ang ating speaker ay walang iba kundi ang isa sa mga elder ng ating simbahan na si Elder Ricky Kamay. At bago ako umupo, ay pangunguna tayo ng awit na papuri ni JB Sanidad. At babasahin ko po sa John 10 verse 9. Ito po ang sinasabi. Ako ang pintuan. Ang sino man pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. At happy Sabat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Hello. If the Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I say the things I say? Would my words be true and kind if He were never far away? Would I try to share the gospel? Would I speak more reverently if I could see the Savior standing nigh, watching over me? Con el Salvador al lado, ¿qué es lo que diría yo? Mis palabras hablarían con ternura y amor. Sentiría un gran gozo al más reverente ser, si Dios pudiera ver al Salvador cuidando de mí. He is always near me,
though I do not see him there. And because he loves me dearly, I have been in watchful care. So I'll be the kind of person that I know I'd like to be if I could see the Savior standing nigh, watching over me. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid at happy Sabbath. Magalak tayo at matuwa sapagkat sumapit ang araw ng Sabat, ang banal na araw ng Sabado, upang tayo ay muling magkasama-sama at ilaan ang banal na mga sandali para sa ating pagpuri at pagsamba sa Diyos. Bago tayo magpatuloy ay tayo po yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagagalak na minsan pa ay nagkaroon kami ng pagkakataon na inyong ipinagkalob sa amin ang pribilehiyong kami ay makapag-ingat ng banal na araw ng Sabat sa pamamagitan ng pagsamba at pagpuri sa inyo. Ang tanging hiling namin, Panginoong Diyos, samahan kami ng Banal na Espiritu. Ang katotohanan na nais nyo ipaalam sa amin ay aming marinig at maunawaan at nang sa ganun ng banal ay magpatibay sa aming panampalataya na alam namin na kami ay nasa tamang kulungan ng tupa at kami ay nananalig na kami ay patuloy niyong iingatan. Pagpalain ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating sinusundan na aklat na From Heaven with Love. At tayo po ay nandoon na sa ika-52 kabanata na ang title sa Ingles ay The Divine Shepherd. At ito ay nakabase sa aklat ng Juan, chapter 10, verses 1 through 30. Mahaba-haba po ano? Mga kapatid ko, tayo na mga anak ng Diyos ay inihahalin tulad tayo sa tupa. Isipin nyo, napakaraming pwede namang ihalin tulad. Pero bakit sa isang tupa? Ano po? Pwede naman sana sa kalabaw ba? Baka ba? O mag-isip kayo ng iba. Pero, hindi ba kayo nagtataka na bakit inihalin tulad tayo sa isang tupa? Alam niyo mga kapatid, ang verses 1 through 30 ay hinihati ito sa tatlong mga subtitles dito sa Bible na aking hinahawakan. Una, Jesus the True Shepherd. Verses 1 to 6 yan. At verses 7 through 21, Jesus the Good Shepherd. At yung 22 hanggang 30 ay the shepherd knows
His sheep. Okay, tatlo, no? Si Jesus ang tunay na, ano nga ba yung shepherd sa Tagalog? Pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. At pagkatapos, ang pastol o si Jesus ay alam niya yung kanyang tupa. Nakikilala niya ang kanyang tupa. Sabi doon sa unang talata ng chapter 10 ay ganito ang sinasabi sa Tagalog. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Bakit kaya kapag ka ang isang magnanakaw ng tupa ay hindi dumadaan sa pinto? Dadaan siya sa ibang pamamaraan. Ang ibig kong sabihin, hindi doon sa pamamaraan na dadaan muna siya sa pinto upang kumuha ng tupa, kundi dadaan siya sa iba upang makapasok sa kulungan at magnakaw o dagitin ang isang tupa. Bakit kaya? Bakit kaya hindi sa pintuan siya dumadaan? Bakit kaya sa ibang paraan siya dumadaan? Sa bagay kasi dito sa atin, walang tupa ako nakikita eh. Nakakita lang ako ng tupa, mga kapatid, sa Cebu. Ano siya? Ang tawag niyan? Yung kawan siya. Pagkatapos ay sama-sama sila. Pag may pagka yung kanyang, yung bata ang nakikita ko, binatilyo na, sunod lang din sila ng sunod. At pagkatapos ay hindi ko na sila nakikita. Doon sa Cebu doon ko nakita sila. Bakit kaya sa ibang pamamaraan? Kasi mga kapatid ko, dito, itinatalakay din dito na si Kristo ang siyang daan. Okay? Siya yung daan, siya pa yung shepherd, saan nga dadaan yung hindi may alaga ng tupa, kundi sa ibang pamamaraan siya dadaan o gagawa ng ibang paraan para makuha niya, madagit niya, manakaw niya yung tupa. Hindi siya dadaan doon sa daanan, sa pintuan. Sapagkat kung dadaan siya sa pintuan, hindi siya magnanakaw. Kakampi siya ng mga tupa. Kasi ang dadaanan niya ay si Kristo. Mga kapatid ko, sa ating spiritual na buhay, mga kapatid, na tayo ay tupa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po pwede na yung mga bagay o yung mga pwedeng makaagaw sa atin mula doon sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay dadaan doon sa tamang daanan, doon sa pintuan. Iba ang kanyang dadaanan, hindi siya dadaan kay Kristo sapagkat siya ay kaaway ni Kristo. Nagigets niyo bang ibig sabihin? Sige, mag-isip kayo ng isang bagay na pwedeng maging impluwensya sa atin at mawala tayo kay Kristo. Una, mga kapatid ko, sabihin na natin yung pangingili ng Sabat. Di ba? Halimbawa, merong tayong problema sa araw ng Sabat. Yung problema sa araw ng Sabat, mga kapatid ko, hindi yan dumadaan kay Kristo. Hindi yan dadaan sa tama. Dadaan yan doon sa likod o sa gilid para tayo ay maagaw noong problema tungkol sa araw ng Sabat. Kasi nga, ganito mga kapatid ko, paano yan? Pagka hindi ka pumasok ng araw ng Sabat, mawawalan ka ng trabaho. Papaano na yung pamilya mo? O hindi ba? Di siyempre matatakot ka. Siyempre magugulumihanan yung isip mo. Yung mga ganong pangyayari, mga kapatid ko,
hindi yan dumadaan kay Kristo, sapagkat kung dumaan yan kay Kristo, hindi ka isasabihan na, huwag ka na mangili ng Sabat, magtrabaho ka na lang, sapagkat si Kristo ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Lahat, example lang yan mga kapatid ko tungkol sa araw ng Sabat. Marami pa tayong pwedeng maging kaaway o maging dahilan na tayo ay maagaw mula sa presensya ng Diyos kasi yaan ay hindi kay Kristo. Yaan yung mga magnanakaw, yaan yung mga pumapatay ng tupa, yun yung kaaway ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang ating Panginoon, siya ang tunay na ating pastol. Pangalawa, mga kapatid ko, siya ay mabuting pastol. Sa mga kwento na narinig mga kapatid ko, kahit na dito sa Biblia, o nung panahon ni David, nagbubuwis sila ng buhay para sa pastol, para sa mga tupa. Meron nga na video na ini-illustrate kung papaano nagbubuwis buhay ang isang pastol. Kasi nga yung 99 na ando doon, pero yung isa nawawala. Ang sinuong ng pastol, gabing-gabi, nagdala ng sulo, umuulan, malamig. Tapos nakita niya yung tupa, nando doon sa bingit ng ano yung ravine? Bangin, nasa bangin. Sabi niya, paano kaya pupuntahan yung tupa na yun? Bakit ba naman napunta ka dyan? Ang hirap kang puntahan. Pero ang pastol, mga kapatid, pag tunay kang pastol, ibubuwis mo buhay mo. Kasi kukunin mo lang siya. Ngayon, mga kapatid ko, sinuong niya yung panganib, umakyat siya ron, hanggang siya makuha niya at masagip yung pastol. Pero yung mga kaaway nung tupa, yung mga magnanakaw o kung sino pa man, magbubuwis ba ng buhay yan sa pastol? Hindi. Sila pa nga ang pumapatay, mga kapatid ko. Kaya tandaan nyo, si Kristo, sapagkat siya ang tunay na pastol, namatay na siya para sa atin. Tayo nasa bingit tayo ng kamatayan dahil sa ating kasalanan, pero ang ating Panginoon, ang sabi nga sa Roma, namatay na para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Hindi pa tayo gumagawa ng mabuti, hindi pa natin siya kilala, pero namatay na siya para sa atin. Yun ang tunay na pastol, mga kapatid ko. Si Kristo yun. Kaya, sabi doon, si Kristo, ang pastol, ang tunay na pastol, ang mabuting pastol, alam niya, kilala niya ang pastol. Meron talata dito mga kapatid ko na nagsasabi, nasaan na ba yun? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Meron dito nalimutan. Sabi, meron pa akong ibang tupa na meron pa akong mga tupa na nasa ibang mga kulungan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun, mga kapatid ko? Maraming mga tao na wala dito sa ating hindi kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Ang napakababubuting tao. Sabi nga nung iba, mas mabait pa doon sa mga sabarista. Mas mababait pa sa mga nandoon sa loob ng Seventh-day Adventist. Mababait sila at ang kanilang pagtatapat kung ano yung kilala nilang, limbawa, yung ating mga kapatid na Katoliko, marami dyan sa mga Katoliko ng mga kapatid ko ang sincere sa kanilang pananampalataya. Kilala ni Kristo yon kung sino yung mga yon. Darating ang panahon na kapag sila ay nakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, ng salita ng Biblia, lalabas yan. Kaya sabi doon sa Revelation, come out of her, my people. Lumabas kayo mula sa Kanya. Kasi kayo ang mga tupa ko. Kaya maraming mga kapatid ko, di ba,
Marami ang nababautismuhan, marami ang nabibinyagan, marami ang umaanib sa ating church, sa true church, kasi yun yung mga tupa ng ating Panginoong Kristo. Kagaya ninyo, kung sino man sa inyo galing sa Katoliko, galing sa Protestante, nung kayo ay tinawagan ng ating Panginoong Kristo, lumabas kayo dyan, napunta kayo dito, nung bago kayo naging Adventist, kabilang kayo doon sa sinasabi ni Kristo, meron pa akong ibang mga tupa na nasa iba pang mga kulungan. Kaya halos tayo lahat dito mga kapatid ko, nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, hindi pa tayo napasama dito sa kulungan to, tayo yung pinatutungkulan nito. At patuloy pa mga kapatid ko, sapagkat marami pa yung mga tupa na yun na nasa ibang kulungan pa ang tinatawagan. Sapagkat kilala nila si Kristo. Kilala din nila si Kristo. Pag narinig nila ang boses ni Kristo, ay tutugon sila at papasok sila sa kulungang ito. Mga kapatid ko, dahil tayo din naman ay narito na, tayo ay nasa loob na ng kulungan, nais ba nating maging 99 o yung isa na nawala at hinahanap ng ating Panginoong Kristo? Baka naman pagka lumihis ka na, buti yung tupang yung hinanap na yon, nandoon pa, nakabingit doon sa bangin. Eh ang problema, baka hindi ka na makita kasi nahulog ka na. Hindi ba? Kaya ang panawagan sa ating mga kapatid ko, sabi ko nga, si Kristo ay mabuting pastol, siya yung totoong pastol, kilala niya ang sariling kanya. Tayo na nandito na sa loob, mga kapatid ng kulungang ito, pag sumikapan natin, sapagkat, alam niyo ba yung vision ni Mrs. White? Hindi ko alam, parang yun ang atang first vision niya, yung naglalakbay papuntang langit. Mga kapatid ko, marami yung nahuhulog. Marami nahuhulog. Nasa loob na yun, mga Adventista na yun. Tapos marami din naman yung galing labas na magsisipasok. Mga kapatid ko. Kaya nga sabi ni Pablo, work out your own salvation. Mga kapatid ko, pagpalain tayo ng ating Panginoon at yung kagalakan at yung ipinagkaloob sa atin na kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo ay pagsumikapan natin, mga kapatid ko, sa tulong ng Banal na Espiritu na manatili sa atin yung kaligtasan na yon, upang hindi maagaw ninuman yung ating lugar doon sa langit na bayan. Hindi mapunta kung kanino man. Kung bang mawala, sa atin sana yun. Kaya lang hindi tayo naging tapat. Magpakatapat tayo, mga kapatid ko, hanggang sa wakas, at ang ating Panginoong Kristo ay ating makikita na mukha. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bilang tugon po sa mensaheng ating narinig, awitin po natin ang Stand Up for Jesus in number 618. 618. Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished and
Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in this his glorious day, he that is now serving against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer, where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Panginoong Diyos, gaya ng mga tupa, madali kaming mawala. Subalit salamat sa aming Panginoong Kristo, sapagkat sa tuwing kami ay nawawala sa direksyon, naandyan siya para kami ay hanapin. Nagbuwis siya ng buhay para sa amin. Salamat o Panginoong Diyos. Ang aming dalangin, Panginoon, nawa ay sa tuwing maririnig namin ang boses, ang tinig ng aming Panginoong Kristo, kami sumunod at nang sa ganun pang Ama ay hindi kami mawala. Mga kapatid ko kay Kristo na minamahal ng ating Panginoong Diyos, manatili tayong magtapat sa ating Panginoon anuman ang mangyari, sapagkat siya rin naman ang nangako na kung tayo'y magtatapat hanggang sa wakas, kakamtin natin ang buhay na walang hanggan, at higit sa lahat, makikita natin ng mukhaan at makakapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang bagay na pinakamaligaya sa lahat, ang makapiling at makita siya. Mga kapatid ko, yayamang ating narinig ang mga katotohanan ito. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi magpapabaya sa atin. Manatili tayo magtapat. At ang pagpapala at basbas ng Diyos Ama, ang di nagmamaliw at nag-uupapaw na pag-ibig ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aliw at paggabay ng Diyos Espiritu Santo, ay patuloy nating maranasan mula ngayon hanggang sa makita natin na mukhaan ang ating Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen.